So for today's video vlog nga pala mga kalpa ay mag-install nga pala tayo ng GR5 titanium bolts dito sa Honda Click 125 B3 natin na naka-setup. So ito mga kalpa, marami tayong mga pinagbibiling tornilyo. So medyo may pricey lang ito mga kalpa, pero pagka gusto ninyong bumili mga kalpa ay iwan ko yung link dyan sa baba sa may pin comment at dyan sa description box para pagka gusto ninyong umorder mga kalpa ay rekta Shopee na kayo dito sa pinagbilihan natin ng GR5 titanium bolts. At huwag nyo sana kakalimutan na mag-subscribe sa channel natin and i-click yung notification bell para sa tuwing nag-upload tayo ay lagi kayong ma-notify at lagi kayong updated mga kalpa. At simulan na natin. At dito nga mga kalpa, una nga pala nating install yung bar end na GR5 natin. So dati kasi naka CNC bolts tayo. So tatanggalin na natin ito dahil wala tayong magawa sa buhay. Kaya mag-install tayo ng GR5. So dito kumuha lang tayo ng tools natin. So kung wala kayong ganitong tools na set, so pwede naman yung Allen wrench mga kalpa. So ito kasi nawawala yung Allen wrench natin kaya gumamit na lang ako nung naka-set na tools dito. So ayan, gumamit na lang din tayo ng ratchet para meron tayong puwersa para pagka magigpit or magkakalag tayo mga kalpa. So ito, meron tayong magiging problema dito. So magkaiba lang yung sukat niya. So dito kasi sa throttle, kapag kainigpitan natin yung tornilyo ng GR5 bolts, so maglalak yung pinaka throttle niya. So ang pinaka diskarte dito, maglalagay tayo ng dalawang spacer or washer. So pagka pangit pa rin tignan, dadagdagan natin ng isa pa, bali magiging 3. Tatlo lang. So bali ito mga kalpa, nag-ready na ako ng 3 washer para ilalagay natin dun sa pagitan ng throttle natin, pati dito sa may GR5 bar and bolts natin. So yan mga kalpa, ilagay lang natin para kung saan kayo komportable at hindi naglalak yung throttle natin, hindi siya mag-wild. Ganito lang dapat ang gagawin ninyo. So hanapin nyo lang yung tamang sukat or yung tamang dami ng washer para safety na safety kayo pagka gagamitin ninyo yung motor ninyo kapag nagpalit kayo ng mga aftermarket na bolts mga kalpa. Tapos dito sa left side, syempre hindi naman natin ginagalaw yung handle grip dyan. So hindi na natin lalagyan ng washer or spacer dito mga kalpa para maporma siya. So tinanggal na natin. So kung paano ninyo siya in-install dun sa kabila, ganun na ganun lang din yung pag-install natin dito mga kalpa. Napaka basic lang. Kahit mag-isa ninyo, kayang-kaya nyong gawin ito, kaya ninyong mag-DIY, kahit hindi na kayo magbayad ng labor para matuto rin kayo sa pagkakalag at pagkakabit ng mga tornilyo. Yung ipang-labor ninyo, ibili nyo na lang ng tools para matuto pa kayong magkalag-kabit at matuto pa kayong magkalikot ng mga motor ninyo. So yung mga basic lang naman, yung mga minor lang naman yung mga gagawin natin. Pagdating sa mga makina, hindi ko na pinapakilamanan yung mga kalpa. So sa talagang mekaniko na natin siya pinapagawa kasi baka masira pa. Ito na. So dito mga kalpa, syempre chine-check natin kung komportable tayo mga kalpa, no? At susubukan din natin siya, papaganahin natin yung motor, tapos ito-throttle natin siya kung okay nga ba yung higpit niya, kung babalik nga ba yung throttle natin. So dito naman kasi tayo S1 Forge na brake master. So dito sa pinagkakapitan ng tank niya tsaka yung sa may bracket,
papalitan din natin yan. So wala tayong magawa sa buhay, ayaw kasi ng all stock, kaya papalitan natin yung mga tornilyo nito mga kalpa. So ito, bumili lang din tayo ng set para dito, para kitang kita yung mga GR5 titanium bolts natin. So ito pa lang yung nakakabit natin yung bar end, tapos yung sa may tank nya napaka-tingkad na kagad ng kulay. So itong GR5 titanium bolts natin, teal emerald pala yung kulay nito mga kalpa. So ayan, ito naman yung isusunod natin, yung sa may pito. So meron tayong technique dito para hindi madaling manakaw mga kalpa. So kabilaan lang din yan. So gagamit tayo ng digis para maigpitan natin yung pito natin dito mga kalpa. So tinanggal ko lang din yung isa pang nut dito para bumaon talaga siya. So kailangan meron din kayong laging dala na digis na open. So para pagka gusto ninyong magpahangin or nabutasan kayo ay may pangkalag kayo para hindi na magiging aberya yan mga kalpa. So yung tamang higpit lang para hindi masira yung pito or maluwagan yung thread nito mga kalpa. So ganyan lang yung gagawin ninyo. So syempre dun sa harap, kung paano natin ginawa yung sa likod, ganun din ang gagawin natin sa harap. So dito mga kalpa, syempre naka CNC na head nut tayo, nilagay rin natin sa may pito. So wala tayong magawa sa buhay, kaya magpapalit ulit tayo. So tatanggalin lang din natin yung extra nut dyan, itatago natin yung mga pinagkakalag natin dito. So yan, ilalagay na rin natin yung pito dito mga kalpa. At hindi pa ako nakontento, kumuha ko ng pangontra para maigpitan pa itong pito natin na GR5 mga kalpa, para less nakaw. Ayan, para mahirapan silang magnakaw nito mga kalpa kasi kinakamay lang yung tornilyo natin. So dito naman sa engine cap natin, dito sa pinag-change oilan, gamit lang din tayo ng long nose or plies na pang luwag. Ayan, tapos gamitan ninyo ng basahan para hindi masira yung dipstick natin. So kukunin lang din natin yung oil seal dito, tapos ililipat natin dun sa GR5 na pang engine bolts natin. So lagi ko lang din dala itong dipstick para pag magche-check tayo ng langis ay mamomonitor natin, kasi ito nakakarga tong motor natin mga kalpa, kaya lagi tayong nagmo-monitor. So ginagawa ko rito, every 3 days nagche-check ako ng langis papunta at pauwi. Nagche-check ako kung nagbabawas ng langis, kasi importante yung pagmo-monitor ng langis, lalo na pagkargado. So pagka all stock naman yung makina ninyo, kahit every 1.5 kilometers yung pag-maintenance ninyo sa pagpapalit ng langis mga kalpa. So ganito lang ang tamang pag-install ng engine bolt. So ito normal lang talaga na maluwag ito. Kailangan isentro nyo na lang dun sa pinaka mismong pagsusuksukan natin ng tornilyuhan dito sa pinaka-thread nya. Kahit anong engine oil na oil seal, ayan, talagang maluwag siya mga kalpa. So ang purpose kasi nitong oil seal para hindi tumagas yung langis natin, kaya meron yan. At saka para hindi mag-lock din yung pinaka bolt natin dun sa may makina natin. So ito, higpitan lang natin yung saktong-sakto lang para maiwasan natin ma-lost thread or mabungal yung pinakangipin ng mga thread or yung sa pinagkakapitan ng tornilyuhan niya mga kalpa.
Tapos dito sa may radiator, papalitan din natin, no? So tinanggal ko na yung stock na tornilyo. So papalitan din natin yan. Yung dalawa pala rito ay naka CNC bolts. Kaya bumili na ako ng GR5. Ayan, papalitan na natin ng bago. So yan, bale D8 pala yung sukat nitong mga tornilyo para dito mga kaalpa. Wala yung At dito kumuha lang tayo ng D12 para matanggal natin yung CNC bolts natin dito. Pero yung stock dyan mga kaalpa, Phillips screw siya na positive. So ito yung mga madalas pinapalitan kasi mahirap matanggal itong mga kaalpa pagka na-stock na. So bibilog kasi yung bolts natin na screw type. Ayan, so dito papalitan natin yan kabilaan din na big head. Pati dito sa may tire hugger natin mga kalpa, papalitan din natin yan ng GR5 bolts. Syempre dito sa kabila papalitan din natin ng GR5 bolts yan mga kalpa para partner siya dun sa kabilaan. So ito tinanggal kasi natin yung side skirt natin para malupit. Pati dito sa baba pala nag-install din tayo ng big head na GR5 bolts para litaw na litaw yung mga tornilyo natin para kumikinang-kinang yan mga kalpa. So ito kasi teal emerald para maganda sa mata tsaka kakaiba. At syempre meron tayong natirang bolts para dito sa may grab bar. So naligaw lang ata to sa order natin. So baka napindot ko or na-add to cart ko kaya papalitan din natin. So hinahanapan ko kasi siya ng pwesto. So wala akong mahanapan kaya dito na lang din natin siya ilalagay mga kalpa para malupit. So yan, lahat ng mga pwedeng palitan ay papalitan natin. So bale D-Star yung tools para dito mga kaalpa. At syempre nagpalit din pala tayo ng banjo bolt na GR5. So hindi ko na naipakita mga kalpa kaya ayan yung itsura niya. So ito maghanap na lang din pala tayo ng pagpepwestuhan nitong dalawa. So bahala na kung saan natin siya ipepwesto. So kung ano yung pwede pang ilagay natin dito mga kalpa. So ito na yung mga pinaglalagay natin. So talagang kitang-kita na ito ng mga kasalubong natin pag ipapark natin. So napakaganda na ng itsura niya at tindigan mga kalpa. So ito maghanap na lang din tayo kung saan pa natin i-install yung mga iba pang GR5 bolts. Tapos mag-ipon tayo, syempre kukumpletuhin natin lahat yan kasi wala tayong magawa sa buhay, ayaw natin ng all stock. So ito, kung gusto nyong gayahin mga kalpa, iwan ko yung link dyan sa baba mga kalpa para pagka gusto ninyong umorder ay rekta Shopee na kayo para pare-pareho tayong mabaliw sa motor mga kalpa. Kung nakaklik kayo kung ano man yung motor ninyo, palitan nyo na ng GR5 yan dahil murang-mura lang naman yan kada piraso mga kalpa. So yan, kitang-kita yung mga tornilyo rito, nakakalat lang at
pare-pareho tayong mababaliw. Lahat ng bolts dito papalitan ko niyan kapag ka nakaraos tayo. So yan mga kalpa, wag nyo sana kakalimutan na mag-subscribe sa channel natin, na i-click yung notification bell mga kalpa para sa tuwing nag-upload tayo ay lagi kayong ma-notify at lagi kayong updated. Pati yung pinagbibili natin, iwan ko lahat yung mga link dyan na mga piyesang nakakabit dito sa motor natin para pare-pareho kayong mabaliw. Ayan, thanks for watching. No, is not enough.